verse 4, my brothers and sisters. Sila ay naghanap ng plano para sa ikasisira, ikamakatay ni Prophet Daniel. Ano po yung sinama nila? Daniel chapter 6, verse 4. So the governors and satraps sought to find some charge, but they could find no charge or fault in the life of what? Prophet Daniel. Because Prophet Daniel is a faithful man. Nor was there any error or fault in the life of Prophet Daniel. Binuksan po nila yung buhay ng Prophet Daniel. Yung secret things in the life of Prophet Daniel. Binuksan nila mga kaisunan. Pero wala silang nasumpungang kabulastugan sa Tagalog pa. Kalokohan or mga sayong sa kinabuhi ni Prophet Daniel, my brothers and sisters. Alam niyo mga kaisunan, siguro kung itong story na ito, last day, ay mangyayari in the year 2026. Mahitabo, karong tuwiga, siguro itong mga satraps or governors, next one, siguro mag-hire po sila ng hacker. Why? Because they will open the account of Prophet Daniel. If na-apply sa'yo, mga kaistunan, sa kanyang kinabuhi, siguro, i-open nila yung Facebook ni Prophet Daniel. I-open nila yung Twitter ni Prophet Daniel. I-open nila yung Insta-G ni Prophet Daniel. Yung TikTok account ni TikTok ko si Prophet Daniel. Or Twitter account ni Prophet Daniel, mga kaistunan. Siguro, i-open nila yung gadgets ni Prophet Daniel. Cellphones ni Prophet Daniel. Laptop ni Prophet Daniel. Private things in the life of Prophet Daniel. Hidden things and even secret things. But sad to say in them. There's no such thing as kalokohan, kabulastugan, mga kaisunan, at sayop sa kinabuhi ni Propeta Daniel. Dahil si Propeta Daniel ay matinag-alon at tapat na tao. Hindi bumibisita sa pornographic site kung si Prophet Daniel. Check. Si Prophet Daniel ay isang anas na tao. Check. Si Prophet Daniel ay hindi tumanggap ng mga pondo sa flood control. Check. Si Prophet Daniel ay hindi corrupt na tao. Check. Si Prophet Daniel ay hindi marites na tao. Check. Si Prophet Daniel ay isang tao na tao ng ating Panginoon. Check, mga kaisunan. Kamusta po ato ang kinabuhi, mga kaisunan? Kamusta po ato mag-alaga sa ato ang Ginoo, mga kaisunan? How if we open our life? Sa ato ang mga kaisunan? How if we open our Facebook? How if we open our Twitter, Instagram, TikTok, our email, laptops, gadgets, cell phones, secret things, private things, and hidden things sa ating kinabuhi? Next one. Are we faithful even we are alone? Are we faithful even no one sees? Are we faithful even no one knows? Are we faithful even in private place in our life? Or are we faithful even in the secret things sa tuwang kinabuhi? Let me focus on stories ninyo, mga kaisunan. This story, next one, is we have the CEO of the company. And the CEO of the company said sa kanyang pagalingon, hindi ko to ipapamana, itong kumpanya nito. He was retiring at that time, itong CEO, yung president ng company. He was about to retire at that time. And then, ang ginawa ko niya mga kaisunan, hindi ko to ipapamana sa aking mga anak. Dahil marami naman akong mga kayamanan na tali-talian. Ipapamana ko itong company na ito, isa sa ako ang employee, my brothers and sisters. Kaya in-announce niya sa mga executives na employee niya, I would like to tell you about my partner in this company. And gusto kong ipamana itong company na ito, isa sa inyo. But the condition is this one. Magbibigay ako ng mga liso, o mga boto, o ng mga seats, mga kaisunan. At ang inyong gagawin, inyong buhaton, papatubuhin nyo siya ng isang malusog na halaman at isang magandang halaman in 1 year. Sa loob, sa katuloy, mga kaisunan, ganun ang gagawin nila. At sabi ng mga young executives, dali, nagigalo na, plantito man ko, etc. Pero meron isang employee na nagsabi, si Mr. J, wala akong alam sa pagtatanim ng halaman. Wala akong alam sa pagpapatanim ng halaman. Paano ito gagawin? Pero sila ay pumunta na sa kanilang mga kulayanan, mga kaisunan, kuha nila yung seeds, itinanim nila doon sa isang paso, mga kaisunan. Natingala si Mr. J, itinanim niya, mga kaisunan, sa isang paso. Kinabukasan, wala pa rin tumutubo. There's something wrong.
dinidiligan niya mga kaisunan. Pero kinabukasan ulit, hindi pa rin tumutubo yung halaman. Ano bang mali? Ano bang mali sa aking ginagawa? Pumunta siya sa Changi, my brothers and sisters, at bumili siya ng fertilizer. Nilagyan niya ng fertilizer, pero wala pa rin tumutubo na halaman. Umabot mga kaisunan kung sa kasimana, kung sa kabulan, 2 kabulan, 3 kabulan, 4 kabulan, half a year, wala pa rin tumutubo. My brothers and sisters, sa paso ni Mr. G. Sila ay pumasok sa company, nagmamayabang sila mga kaisunan. Sa akuha, dako na kayo, ang halaman. Ang sabi ng isa, sa akuha, naanay butas ang akong halaman. Sa akuha, naanay mga bulang ang akong halaman, etc. But you know what? Umabot ang isa katuig mga kaisunan. And the verdict is over. Daladala na rin mga pasok po nila. Nakita nila kung gaano ang ganda yung halaman ng Mr. J. Doesn't have any sprout or any plant sa kanya. Wala po siyang halaman mga kaisunan. Dumating ang CEO ng company at sabi, good morning everyone. Nagtayuan po silang lahat mga kaisunan. At sabi nila, good morning sir. And I know, sabi ng CEO, you are ready with this verdict, you are ready with your plan, etc., etc. You may take your seat. Exact, Mr. G. Ang sabi ni Mr. G sa kanyang paugaling at mga kaisunan, siguro ipapahiya ako ng CEO ng company. Siguro ipapahiya niya ako dahil wala akong halaman, I don't have any sprout doon sa aking pasok. Pero ang sabi ng CEO ng company, ladies and gentlemen, I would like to present to everyone the new CEO of the company. That is that, other than Mr. G. Nagulat po silang lahat. At ang sabi ko isa, walang man si Mr. G. Walang halaman, walang mga magandang halaman, etc. etc. Pero ang sabi ng CEO ng company, I don't need to have any plans in my company. Hindi ko kailangan ng tsada ng halaman, na ay mga ulang, na ay puntas, etc. etc. I need an honest man, a man of integrity, and a faithful man sa akong buhay. Kasi yung listo na ibigay ko sa inyo, yung buto na ibigay ko sa inyo, patay na yan. Ipakuluan ko na yan, pinakuluan ko na yan, gibulan ko na yan. Hawak na amoy mga ulang, na amoy mga butas, na amoy mga halaman, etc. etc. I don't need a plan in my company. I need an honest man, faithful man, or a man of integrity. My brothers and sisters, are we faithful even to other? Are we faithful even though one sees? Are we faithful even though one knows? Are we faithful even in a private place, secret place, and secret things sa ating ginagawa? This is the word next time about mga kaisunan.